mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Praise God at tayo po muli ay makakapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Patuloy, hingin natin ang presensya ng Panginoon dahil sana maging sensitive tayo sa bawat nais ng Lord na sabihin, ipaliwanag sa atin. So let's pray. Hallelujah, God. O Diyos, banal ng ilan mga Panginoon sa lahat. Lord, patuloy po kami. Patuloy, O God. Papasalamat sa Panginoon naman. Patuloy, Panginoon naman. Give us, Lord God, the privilege, Lord God, that Ama, we meditate, Lord God, on your word, Lord God. Ama, help us, Lord God. And Ama, patuloy dalangin, Panginoon naman, yung parunungan, Panginoon naman, yung presensya, Lord God, sa patuloy, Lord God, ang pumatagpo, Lord God, sa bawat puso, isip, Lord God, at narito, Panginoon, na yung mga anak, Panginoon naman. Tunay, Ama, sa mo, Lord, laban, Panginoon naman, bawat isa, aming mga kaisipan at puso, at tanggapin, Lord God, ang mga nais, God, na sabihin, Panginoon Ama. Tulungan mo kami, Panginoon Ama. Patuloy, Panginoon Ama. Ang iyong pangalan lamang, ang iyong kalooban lamang, Lord God, sa patuloy na masunod, Panginoon, at magawa namin, Lord. Ito pong aming samdalangin sa mga Panginoon pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po, kung mapapansin natin, yan ay attitudes natin. Ang ating character in terms of worshiping the Lord. Alam po ba na, minsan kasi, sa negative side kasi, negative na lang muna. Minsan kasi yung isip natin or our way ng expression ng worship natin ay minsan katatakutan, minsan pangamba, minsan wrong interpretation or haka-haka lamang. That's the way. Minsan, yan yung way of worshiping natin. Yan yung expression natin in terms sa ating pag-worship sa Lord. Pero ano ba dapat ang nagiging attitude natin in terms sa pag-express ng buhay natin? Kasi yung worship na yan, yung expressing of worship na yan, pala ay buhay natin. Buhay. Which is yan yung ginagawa natin, yan yung mga bagay na ating pinagagawa sa buong maghapon. Bawat detalye ng buhay natin means worship. Expressing worship. Yun pala yun. So, pag sinabi kong worship, yan yung pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. Yan yung, ito po yung pero dapat yung ating pakatutukan or ating pagbubulan pala ng pamamaraan ng ating expression of worship ay yung hindi katatakutan. Dapat yung pagbubulan natin ay yung to please God. To please God. Yung pagkakataon na, kasi ito daw palang yung pagkakataon na yung tamang kalidad, tamang pag-interact natin with God. Kasi yan yung chance to go near to God. Go near Him. Yung expression ng worship natin is papalapit sa Panginoon. Dapat ganon. Yung opportunity natin na dapat to do His will. Magawa natin. Yan pala yung paraan. Yun yung tama. Mapunta, yung way of worship pala natin, dapat mapunta sa tamang kalalagyan. Hindi dun sa kasi yung way of worship natin ngayon talaga puro na lang negative. Pero sabi nga ni Lord, dapat dun sa tamang kalalagyan. Sa tama. Isa pa, sabi ni Lord, di ba? Yun yung standard of God na naset na. Hanapin natin yun. Hanapin po natin yung expression na yun, yung worship na pamamaraan ng pag-worship na yun, dun sa standard ng Panginoon na nakaset na. Sabi nga, di ba? Live the way like this. Mababasa po natin yan. You just live the way like this. Sinabi niya, utos na yan. Expression pala natin yun na hindi natin unaware. Unaware po tayo talaga.
hindi po tayo aware doon sa pinagagawa natin sa buhay natin. Yan yung bawat buhay, detalye, details, segundo ng buhay natin, expression of worship yan. Amen? Amen. Express, ultimately, sabi niyan, ultimately, yung pag-i-express pala natin ng worship is the invitation and obedience and the right response natin sa Panginoon to do a good works. Good works po dapat ang expression natin sa worship. Napakalaking parte po ng buhay natin yung pag-worship. Di ba? Di ba? Hindi lang kasi sabi, kasi nung akong bagong Kristiyano, pag sinabing worship, yun lang yung kakanta lang. Kakanta lang tayo, aawit lang tayo. Yan lang yung nasa isip ko. Pero habang tumatagal, habang lumalalim tayo deeply sa Panginoon, habang unti-unti natin nagre-rema yung mga naririnig natin salita ng Panginoon sa atin, nauunawaan natin na magdedirect tayo dun sa pagiging obedience natin sa Panginoon to do a good works. Di ba? Ang worship ay malaking parte. Tanong, how are we going to express our worship through attitudes? Sa attitudes na yan, bagsak po ang bawat isa po sa atin. Maski ako, bagsak tayo. Kasi nga, ang bilis uminit ang ulo natin eh. Di ba? Ang bilis talaga. Wala pang isang segundo niyan, nakikita ka pa lang yan, iinit na yung ulo niyan, lalo pag galit sa'yo. Ganun tayo. Pero sabi nga, ilagay mo sa tama yung pag-worship mo. Ilagay mo na yung ma-realize natin na it's a chance, opportunity na mapunta sa tama talaga sa kalalagyan natin. Next slide please. Ayan. Attitudes. Ano sabi dyan sa attitudes na yan? Include feelings, mood, disposition, mga disposition natin sa buhay. Diba? Sabi ko nga kanina, mode of thinking. Ay, bagsak ako dyan. Minsan, yung decision making and decision patterns, and perhaps it's the most appropriate word to capture the meaning of the biblical term, heart. Ayan. Pumapasok na po yung puso natin. When man's heart is changed, sabi niya, his attitudes is changed. When his heart is changed, his action becomes different. Different na po ba tayo? Different na po ba yung mga kilos natin? Kilos Kristiyano na po ba? Amen po? Kasi, sabi ka ni Lord sabi, when man's heart is changed, his attitude is changed. Naniniwala tayo dyan. Pero sabi nga, how? Paano? Bagsak na tayo hindi nga natin kaya. Pero, by God's grace, sigurado po kaya natin yan. Nababago kasi yung ugali natin, yung karakter natin, kapag may biglang mga pangyayari. Diba, nagulat ka lang. Yung iba, dati nagugulat lang ako, hindi pa ako Kristiyano, nagugulat lang ako, napapamura na ako Diba? Gulat ka lang. Mga kasama ko sa trabaho, minsan kakamot na lang ako, pero sabi ko, Lord, tipuin mo sila. Pero sabi ko nga, si Lord lang talaga makakapagpabago ng ganyan ng buhay natin. As Christians, diba, ganito pa dapat ang sabi. Kung kayo'y nakipag-isa na sa Panginoon, ikaw ay bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao sa ito'y napalitan na ng bago. Sabi po yan sa 2 Corinthians 5:17. Now, punta po tayo sa unang puntos ko. Next slide please. Adoration. Pag sinabi kong adoration, when we say adoration, ito po yung pagka-ina-adore natin sa Lord. Anong sinasabi mo? Diba? When we adore the Lord, ano yan talagang full adoration. Yun yung, sabi nga, di ba, kapag manliligaw ka, di ba si Solomon sabi niya, maganda ka, aking sinta. Sabi niya, sa Song of Songs, so, 115, ano sabi niya, maganda ka, aking sinta. Ang mga mata mo'y mapupungay, nagniningning, nangaakit habang aking pinamasdan. Parang nasabi ko rin yata kay Mrs. yan, no? Pero ngayon, yung kulay mo, kulay
Sabi niya, di ba kasi sa verse 6, sabi niya, huwag akong hahabakin dahil sa aking kulay. Pero ngayon kasi sunod talaga ako sa araw. So, sabi, ganyan po ang pag-adore natin, di ba? Magniligaw pa lang tayo. How much more sa Lord? Compare natin. Pag naniligaw ka, ganyan ang mga lumalabas sa labi mo, sa mga bibig, sa bibig mo, sa dila mo. Lahat, gagawin mo. Sabi nga, aakyatin ko yung bundok. Lalangoy ako sa apoy. Ang hirap, di ba? Pero sabi nga, parang baliktad yata yung sinabi. Pero, ganyan tayo eh. Pero pag si Lord, ganito dapat ang pag-adore natin si Lord. Ano ang sabi nun? Sa Isaiah 6:3. Next please. Ganyan po. Ang sabi sa pag si Lord na po ang ina-adore natin, ibang level po yan. Ibang level. Sabi niya, sa Isaiah 6:3, alam nyo, saan sinasabi ito sa verse na ito? Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningingay laganap sa sanlibutan. Yung banal-banal, yung Isaiah 60 na yan yung nireveal kay Isaiah. Yan yung nag-aawitan na sila sa langit. Ganyan po si Lord na ina-adore doon sa langit. Talagang banal. So, nice po ba natin maging ganyan din po? Pumawi tayo ng banal, banal, banal. Talagang i-desire po natin yan in expressing worship. So, next please, sapa. Sabi niya sa Matthew 6:9, ganito kayo manalangin. Ang manalangin na sa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Every Sunday, yan po ang prayer natin. Sa pagtatapos sa benediction po ng ating mga kabisya. Diba? The Lord's Prayer. Diba? Lagi, adore. Adore Him. Adore the Lord. Express natin yung pag-adore natin kay Lord. Amen? Amen. Mark 12:30 sabi yan. Next please. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at buong lakas. Yan po ay utos sa atin. That is commandment. Ibigin mo buong puso, isip, at buong lakas. So yung pag-i-express natin ng worship, ganyan pala. Buong kaluluwa, lakas, pag-iisip, at talagang yung buhay natin, bibigyan natin sa Panginoon. Hindi pwedeng patsi-patsi lang yung pag-adore natin sa Panginoon. Next please, isa pa. Sa adoration means pagpupuri sa Panginoon. Gaya sa Isaiah 6:3 kanina, sa 1 Chronicle 29:11, sa iyo ang kadakilaan, kapangyarihan, karangalan, at ang pagtatagumpay. Pagkat iyong lahat ay nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Ibig sabihin, si Lord, the Lord, hari ng lahat. Amen? Amen. Hari po siya. Hindi basta-basta po ang ating ina-adore. Hindi po basta-basta yung ating sinasamba tuwing linggo. Kaya, ibigay natin. Ibigay mo natin. Ano ba yung masasabi mo sa Panginoon? Talagang wala ka ibang masasabi. Kasi kailangan puro pasasalamat ang sabihin natin sa Panginoon. Kailangan talaga, hindi lang din pasasalamat. Kailangan din may gawa. We need ng gawa para sa Diyos. At nakikita ko yung ating mga leaders talaga. Grabe. Yung kanilang mga dedication. Especially sa Saturday. Salamat sa buhay ng mga ating mga deacons and deaconess. Papagluluto pala, pagbabantay sa mga youth na magtuturo. Talagang wala akong masabi. Lahat binibigay nila. So, purihin ang Panginoon. Kasi sabi kasi dyan, parang mabaling yung ating attention sa pag-adore sa Panginoon. Kailangan love Him. Kailangan respect Him. Kailangan regard Him. Praise Him. Exalt His name. Give Him glory. Sambahin natin ang Panginoon. Adore Him. Next please. Yan. When expressing our worship to God, kailangan ay, sabi kanina, hindi lang puro pasasalamat. With gratitude dapat. It is expressed by thanksgiving. It is man's response to God's loving and gracious activities in
Christ Jesus. Pag sinabing gratitude, ito yung pagtanaw natin ng utang na loob. Di ba tayo? Once na nakahiram lang tayo sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay, grabe yung pasasalamat natin, di ba? Pinapakitaan natin ng magandang pakikisama. Pinapakitaan natin ng mga para ma-please siya. Pero hindi pala ganun eh. Ang tamang response natin pala, pagka nagte-thanksgiving tayo sa Panginoon, ay hanggat buhay tayo, paano natin tutugunan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? How to give gratitude to God. Paano natin tutugunan? Paano natin ma-express yung full? Full po, dapat full, hindi half-heartedly. Dapat full. Yung ating pagbibigay ng thanksgiving sa Lord. Hindi yung talagang patsi-patsi. Sabi ko nga, ako, may pagkukulang. Inaamin ko po yan. Pero, sabi nga, lagi, ng mga boss ko rin, best effort. Give your best. Hindi man natin masundan, hindi man natin kaya yung mga excuses natin. Kasi yan, excuses talaga. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya mapaglabanan yung mga excuses natin sa buhay. Pero, once na yung puso mo is puro pasasalamat na lang, ano dapat? Pag ang laman ng puso ay puro pasasalamat sa Panginoon, ibigay mo yung full. Yes. Amen? Ibigay mo yung full. Kasi, sabi ni Lord, sa Kanya lahat eh. Kasi sabi kanina, kay Lord lahat ang pamamahala. Huwag po natin sayangin talaga yung buhay natin dito. Huwag natin talaga siyang yung kabutihan kasi ni Lord, hindi natin yan hindi natin masusukat. Kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, hindi natin kaya. Hindi natin kayang suklian. Ano ba yung ginagawa natin? Never natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon. Pero dahil sa habag at grasya, kailangan talaga yung gratitude natin, hindi siya parang ganito lang yan eh. Diba? Pag sinabi natin gratitude, sabi, kasi minsan, ito yung sinasabi kong excuses eh. Ito yung sinasabi, Pastor, sabi ko, parang in expressing worship, ganito eh, pinapanalangin ko naman yung iba eh. Nagsisimba naman ako. Hindi ko naman kinakalimutan. Yung iba, honestly, sabi nga, masakit talaga eh. Masakit na parte, hindi tayo karapat-dapat. Hindi po tayo karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Pero dahil sa habag, hindi natin talaga deserve. Dahil sa habag pa rin, ang pagmamahal ng Panginoon, mas pinili ng Diyos na ibigay yung kanyang anak, di ba? Mas pinili na Lord na mahalin ka, kunin ka doon sa putikan, kunin ka doon sa lugmok na kalalagayan. Amen? Amen. Pinili tayo ni Lord. Kaya, yung pasasalamat natin, sabi ko po, hindi ko kaya, pero sabi nga ni Laurel Hill, sabi niya, everything we do should be a result of our gratitude for what God has done for us. Diba? Everything we do, dapat mapunta siya, should be a result of our gratitude. Lahat ng gagawin natin, patungo doon sa pasasalamat para sa Panginoon. The way we think, the way we do our task, our job, our responsibility, Panginoon, dapat patungo sa Panginoon. Yun yung goal natin. Yun yung buhay natin. Yun yung dapat tama na kalalagyan natin. Amen? Amen. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya yung gratitude na yan, hindi po yan, ibigay natin sa Panginoon lang. Yung tama lang po. Next, please. Sabi sa 1 Thessalonica, paggalang kayong lahat, maging matyaga sa pananalangin, pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaw ng ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng pangyayari,
good or bad. Lahat. Mabuti man yun ng masama, pasalamat pa rin natin sa Lord. Ano man yung ating kinalalagyan, ano man yung ating sitwasyon. Huwag natin pansinin yung mga negatives. Huwag po natin pansinin yung mga negatives na nangyayari. Kasi good or bad, kalooban po ni Lord yan. Kalooban ni Lord na mangyari lahat ng nangyayari sa atin. Kaya huwag po natin ipagpasalamat pa rin natin sa Panginoon. Maganda o pangit, you need to thank the Lord. Amen. Why? Kasi may pagtuturo. Maganda o pangit, you need to thank the Lord kasi may pagtuturo. Handa ba tayong maturuan ng Lord? Nagpapaturo ba tayo sa Panginoon? So yan po, ang response natin, gratitude. Ang response natin sa Panginoon, lahat ng nangyayari, may pagtuturo. Yun yung response natin. Ang response kasi natin kay Lord, minsan iba pupunta sa rebellion. Which is mali. Huwag natin, good or bad, may pagtuturo si Lord. Kaya, thank you pa rin sa Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Amen? Sa next list, ayan, minsan yan yung mabigat. Repentance. Kaya ba natin humingi ng patawad? Kaya ba natin mag-sorry? Minsan mabigat sa atin yan. Minsan hindi natin kaya. Magtatago ka na lang. Ako makita yan. Nakikita pa lang yung mukha niyan. Nasisira na yung araw ko. Ganun ba yun? Diba? That's, yun? Nasa laman tayo. Nasa flesh tayo pag ganun yung kalalagayan ng response natin. The way we respond in terms sa repentance, dapat we need to recognize, confess our sin and unworthiness sa Lord. Diba? Kasi presence ni Lord yung hinihingi natin. Pag presence ang hinihingi, once na we repent, presence ni Lord ang hinihingi natin sa buhay natin. Alam po ba natin yun? Pag humingi tayo ng tawad, na-accept natin na mali tayo, presence ni Lord ang hinihingi natin. Tandaan niyo po yan. Kaya lagi kayo mag-sorry. Huwag yung papalipasin yung buong magdamag na hindi kayo nagkakabati. Di ba, ma? Para matawa kayo. Dahil natatawa, kasi totoo yan. Real talk lang yan. Nangyayari po yan. Real talk lang. Kasi magkagalit tayo Pero sabi ko nga, once we repent, in-accept mo, kinonfess mo na hindi kakarapat dapat, sabi, ganito yan minsan When we say repentance, ito po yung paghingi ng tawad. Yung paghingi, pero ganito pag manghihingi pala tayo ng tawad, hindi yung general. Dapat specific. Dapat ganito Lord, sorry po, nagdaya ako. Lord, sorry po, naging tamad ako. Specific yung paghingi natin ng tawad. Sorry po, Lord, nagkasala ako sa kapatid ko. Sorry po, nagkasala ako sa kapatiran ko. Sorry po, nagkasala ako. Ganun po pala. Para specific na marinig ng Panginoon, mas better na specific yung paghingi natin. Dapat, sorry po, Lord, hindi ako naging honest. Ganun dapat pala. Sorry, Lord, naging unfair ako sa iba. Ganun po ba tayo? Minsan unfair Pero nakikita natin yung mali Sa totoo lang. Bakit mas madami yung pagkain niya, ako hindi? Para mas masarap yung binigyan yung pagkain. Pero hindi ko pala ganun. It involves humility, kapakumbabaan. Kaya pa po ba natin magpakumbaba? Amen. Kaya po ba natin? Amen. Yun po ang hinihingi ni Lord sa atin. Humility. Kailangan mag-sorry tayo. Matuto tayo mag-sorry. So, ma, sorry na. Pero galing. Susunod dyan. Ma, sorry na. Hindi ko na. Pero nakatalikod. Ganun po ba tayo? Sa mga youth. Sorry na po. Pero, totoo yan. Sorry ba kayo?
Nagsasorry po ba tayo? Baka hindi na, pinapalipas mo na lang. Naku, sabi ko sa inyo, bad pala yun. Bad po ang hindi mag-sorry. Para malinis yung puso natin, mag-sorry po tayo. Accept, repent, na hindi tayo karapat-dapat. Yun po yung kailangan natin. Diba sabi nga, kasi nga, ganito pala tayo eh. Yung kalalagayan natin, sabi sa Romans 3:10-12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang nakakahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis sa landas at nagpakasama. Kaya nga po lahat ay makasalanan. Kailangan natin sumuko sa Diyos. Isuko po natin sa Panginoon. Taas kamay tayo para makapasok yung repentance. Hindi po makakapasok ang repentance pag hindi tayo nagtaas ng kamay, hindi tayo nagpakumbaba sa Panginoon. Hindi po talaga makakapasok. Nag-repent ka nga, nag-sorry ka nga, pero once na hindi mo tinanggap na nagkasala ka, hindi mo kaya linisin sarili mo eh. Hindi mo kaya. Ganito yan eh. Ganito ang attitude natin. Next please. Ayan. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya o kaya katulad ng publikano. Ito. Amen? Ganyan tayo. Sa totoo lang, ganyan din. Bagsak po tayo. Pero sabi nga, once we repent, pride kasi umiiral eh. Kaya hindi tayo nakakapag-repent, umiiral yung pride natin. Once na umiiral yung pride natin, ano nangyayari? Division, rebellion. Ganun po talaga. Sana po talaga, repent to the Lord. Amen? Next please. Pagka nag-repent po tayo simple man's recognition. Dapat nire-recognize tayo Nire-recognize natin na may mali rin po tayo. Pag natin in-accept yan, talagang mahihirapan talaga tayo. Amen po? So next please, sa dependence. Sa bayan. Yan ang ating team, di ba? Sa ating camp. Dependence. It is expressed by man's turning to God after he recognized his needs. This attitude of expressing in prayers of petition for oneself and intercession for others. Ibig sabihin lang po, hindi natin kaya. Accept po ba natin yun? Accept po natin. Hindi natin kaya talaga. Once we accept na hindi natin kaya na tugunan. Kasi kala mo kaya mo eh. Kala mo malakas ka. Kala mo kung sino ka na. Ganun po tayo. Kaya kong pumunta dyan mag-isa. Nasaan si... Natutuwa kay Leon eh. Nasaan si Leon? Naalala ko lang yung kanyang sharing na unang-una siyang nag-commute sa bus. So, natuwa ako doon sa kwento niyang yun dati na ultimo pagsakay, pag-abot ng subli, pagbayad sa konduktor is sinabi niya. Kasi kay Lord siya nakadepende. Natuwa ako kasi ganun yung puso niya. Ang dependence ay pagtanggap na hindi mo kayang mag-isa. Kailangan po natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Next please. Sabi diyan, no? Sa Isaiah 41:13, ako si Yahweh na inyong Diyos. Ang magpapalakas sa inyo, ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ayan, si Lord na po ang nagsasabi sa atin na talaga, hindi natin kakayanin mag-isa. Yan o. Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. It means, hindi natin kaya. It means, hindi natin kaya. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kailangan natin ng partner. Partner si Lord. Makipag-partner tayo sa Lord kasi once na partner natin si Lord, balance. Everything. Smooth. So, welcome po
kasama ni Brother Shelby. Amen. Ganun din po tayo. Need natin ng partner. Mo si Brother Santi, may bago ng partner. So, natutuwa ako kasi meron siyang kaluluwa na nakakay. Salamat sa Panginoon. Praise God. Mahirapan kasi talaga tayo pag wala tayong partner. Mahirapan tayo, hindi natin kaya. Kaya yung mga partner natin yan, partner na natin talaga yan. Ano man yung yung na. baka ma-outside ako mamaya. Yung partner kasi natin talaga, kailangan talaga natin yan. Kaya kailangan talaga natin. Karaniwan kasi minsan, akala natin, humahantong kasi tayo sa ano eh. Yung partner kasi natin minsan, worst kasi dyan, yung worst scenario na hindi tayo nakikipag-partner sa Lord, yan yung nagpapakamatay na. Yan yung worst scenario. Humahantong tayo sa depression, anxiety, kasi sablay. Once na hindi tayo nakipag-partner kay Lord, once na hindi tayo dumepende kay Lord, ano tayo? Sablay. Yung tugon natin dun sa mga reality sa buhay, yung reality na nangyayari sa buhay natin, sablay po yan pag wala ang Panginoon. Kaya kailangan natin dumepende sa Panginoon. Dahil depende tayo sa Panginoon kasi hindi natin kaya. Di ba? Tutulungan naman kasi tayo talaga ni Lord. Trust lang talaga. Sabi nga ni Lord, trust in me, sabi ni Lord, and do not lean on your own understanding. Di ba? Sabi niya sa ating team, sa dependence, sa Proverbs, di ba? Sabi naman, di ba sabi ng Lord kay Moses, kung hindi mo po kami sasamahan, di bali na pong mamatay po kami dito. Ganun din si Moses that time. Alagad na ng best yan, ha? Pero sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, kasi Moses kami kagabi, asaya na yung buhay ni Moses. Ang mainitin, ang ulo. Yun yung buhay ni Moses. Pero sabi nga niya, nung kinukulit niya si Lord, kung hindi mo kami sasamahan, di ba rin ang mamatay kami? Ang kulit ni Moses, di ba? Napakakulit niya. So, sabi ni Lord, dahil nakulitan niya, sige na, makulit ka eh, sasamahan kita. Amen? Napakasarap ng naganda sa Panginoon. Amen. Napakasarap. Smooth yan. Smooth lahat ang mangyayari sa buong manhapin mo. So, grabe talaga. Grabe lang talaga si Lord eh. Grabe lang siya sumama sa iyo eh. May iba ka. Doon sa mga kasama mo, sa mga mo, tapos ikaw nagniningning, parang hindi ka napapagod. Ay, kay Lord nakadepende yan, sure. Pag ganun yung isa hapong-hapuna, yung isa parang hapon na energetic pa rin. Ay, si Lord kasama niya. Tingnan niyo po. Subukan niyo po yan. Pag depende kay Lord, ewan ko lang. Sabi niya kasi, I will personally go with you, Moses. I will give you rest, everything. I will give you rest, everything will be fine for you. Diba? Ang isang illustration dyan, minsan kasi ganito ang isang illustration dyan. Yung lata, naman ang ingay. Pero pag may laman yan, ibig sabihin niya nakadepende kay Lord yan. Kahit na ibagsak mo pa yan, kahit na ano bang mangyari dyan, hindi yan masyadong mararamdaman. Kasi nakadepende siya kay Lord. Amen po? Described by the word faith. Faith contains the element of surrender to the will of God. Tayo po ba? Marunong tayo mag-submit? Kaya po ba natin sumurrender sa ating mga leaders? Amen. Kaya po ba natin? Amen. Yan. Dito po tayo bagsak. Minsan, sabi natin, hindi to lingid sa atin. Sa mag-asawa lang. Pag hindi nag-submit yan, laging gulo yan. Di ba? Sa bahay lang. Sa bahay, huwag na kayo lumayo.
Sa bahay lang, pag hindi nag-submit yung asawa mo sa'yo, hindi kayo nagkakasundo palagi. Kaya sa mga bagong mag-partner, you need to submit or surrender. Kailangan natin yan. Next please. Sabi niya, di ba? Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban mo ang masunod, kundi ang kalooban mo. Even Jesus is nag-submit. When the time na siya'y nananalangin niya sa bundok na yan, alam niya na kasi yung mangyayari that time, nung magpe-pray si Lord, sabi niya, wag ang kalooban mo ang masunod. Ang kalooban mo pa rin, Lord, ang kalooban mo, ang iyong gusto, ang iyong nais, ang dapat mong masunod. Jesus na po yan. Si Jesus na po yun. Kalooban mo ang masunod, Lord. Nagsasubmit siya, Lord. Nagsasubmit siya, let your will be done. Dapat palagi tayo nagsubmit. Tiyak ko ang resulta, tama. Amen? Tama po ang resulta once we submit to the authority, to the leaders. Huwag po tayong gagawa ng mga bagay na hindi ka nagsasubmit sa Panginoon o sa leaders natin. Kaya mga kapatid, alang-alang, di ba sabi niya sa Romans 12:2? Alang-alang mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na i-alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, sa halip, hayaan ninyong magbaguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Handa po ba tayo magpabago ng isip? Dapat. That's the right response natin sa Panginoon. Right expressing of our worship is dapat huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong padadala. Sabi ko kanina, haka-haka. Incomplete message. Huwag. Naku. Kailangan natin this. We need to surrender. We need to submit to the Lord. Next please. Sabi niya, sa commitment na lang tayo. Yan, last. Di ba sabi ko? Sa commitment is the decision based on an active attitude of the person, whereas submission is a decision based on the passive attitude of the worship. Nakaka-amaze lang kasi yung faith nila, di ba rin nang di kami makapagtinda. Di ba rin nang sarado kami. Huwag ko lang makaligtaan yung gawain sa Diyos. Encouraging yun. Napakasarap ng isipin na yung isang kapatid natin, nag-example natin yan, is talagang pagpapalain. Committed kasi sila sa gawain ng Panginoon. Yung commitment nila, ibang klase. Ibang level lang. So, once we commit, sabi niya, ano sabi niya? Next please. In submission kasi, ito kanina, in submission, the worshippers acted upon by the power of God. So, ibig sabihin, nagsasubmit ka, nag-act ka sa pamamagitan ng power of God. In commitment, the emphasis of upon the subject of the worshipper who willfully, positively dedicate himself to God. Dinededicate nila yung buhay nila sa Panginoon. In submission, they acted upon the power of God. So, kailangan natin mag-combine yung submission and commitment. Pag pinag-combine natin yan, ibang level po yan ng faith natin sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, mahalaga ang ating commitment sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, it is our attitude in expressing our worship to God. Again, pag nabago ang puso mo, maaaring mabago ang attitude mo at character mo. Diba? So kung nagbago ang attitude at character mo, nagbabago yung galaw. Amen? Bago na ba yung mga galawan natin? Kristiyanong galawan na po ba yan? Yun po yung nais ng Lord sa atin. Kristiyanong galawan. Diba? Pag sinabi yan, ay malagay yan, Kristiyano. Ang sarap lang isipin. Pag sinabing Kristiyanong galawan, ibang klase yan. Si Lord ang kasama niyan. Diba? So, napakalaga ng ating character at attitude. Kailangan mabago kasi it's a big part. Big part. Maghapon natin ginagawa yan. Yung expressing of Panginoon. Yung
mga bagay na dapat para sa Kanya. Mga bagay na dapat, ang ano lang talaga, ang sarap lang isipin, na pag yung mga bagay na alam mong hindi mo kaya, sinasabit mo na gano'n, katagumpayan, ma-amaze ka na lang. Ma-amaze ka sa gagawin ng Panginoon. Ma-excite ka. Yan ang lagi mong gawin. Ginawa mo yan, ma-excite ka na lang sa gagawin mo. Kinumit mo na yan, ma-excite ka na lang sa gagawin mo. Ang sarap. Sana nabibili mo tayo. Huwag mo tayong committed ka na eh. Lalayo ka pa. Nandiyan ka na eh. Lalayo ka pa. Nasa Panginoon ka na. Nasa Panginoon na po tayo. Huwag mo tayong papadala. Actually, nagtatalo yung sharing ko kanina about limitation of Satan's power. Pero dahil itong mas gusto ni Lord na ibigay, ito yung sinulong ko. Next time, tignan natin yung limitation ni Satan sa buhay natin. Walang magagawa si Satan. Amen. Walang magagawa si Satan. Amen? Amen. Kailangan natin limitahan yung ginagawa niya sa buhay natin. Kailangan na, kaya natin ikas. Sabi nga sa James 4:7 ka, you can flee the devil. Kaya mong i-flee siya. Kaya siya palayuin sa buhay mo. Kaya, pag nagpapasakot kayo sa devil, ito ang danger. Hindi natin alam, hindi natin ramdam, at aware tayo sa mga bagay na nangyayari. Yung pala, nakapasok na yun sa iyo ang diablo. Pero wag kang papayag. Lahat ng gagawin mo, expressing of worship to the Lord, you need to set. And man, we need to adore, we need a gratitude, repentance, submission, dependence, commitment sa Lord. Kailangan po natin lahat yan. So, ganito naman kasi ang reward. Para mag-share lang din kayo. In conclusion, next please. Conclusion. What we do in life echoes into eternity. Naniniwala po ba tayo dyan? Lahat ng ginagawa natin, papunta sa langit. Good or bad, alam niyo ba yan? Good or bad, may judgment po si Lord. Papunta sa Panginoon yan. Ito yung eternal meeting natin sa Lord. Dapat doon tayo mag-focus. In expressing worship, this is a preparation. Yung buhay pala natin, preparation lang yan. You have to prepare and longing for eternity. This is connected to our salvation. Konektado po. Yung buhay natin dito sa mundong ito na temporary lang, sa eternity, kapatid, we are in a temporary world lang. Diba? Our heavenly reward and positions is a result of our attitudes. Naniniwala po ba tayo dyan? Excited kayo sa rewards? Position nyo sa langit? Excited po ba tayo? Diba? Reward na something na intentional. Papayag ka ba yung reward mo ganito lang? Si Pastor Marcoy, yung reward niya siguro yung double deck niyan, 3 patong na bito. Eh ako kaya, silver lang or bronze. Papayag ba kayo? Kailangan yung reward natin na papupuha sa Panginoon in expressing worship ay lantay ginto na sabi ni Bishop. Hindi mo malirip, hindi mo pa naiisip yung mga reward na pwede ibigay sa atin ng Panginoon. Napakasarap ng isipin. Sabi yan, yung rewards na ating i-aim, reward na dapat nating yung intentional na ginagawa mo sa Panginoon, connected po yung bawat ginagawa natin sa Diyos. Connected po yung bawat activities natin, responsibilities natin sa Diyos, responsibilities natin sa trabaho, pamilya. Connected po lahat yan. Kaya yung expression of worship, dapat level. Mag-level up po tayo in expressing worship to the Lord. Huwag po tayong papayag na papasukin tayo ni Satanas. Amen? Reward na something na intentional. Sabi ko it is intentional na gagawin natin to. Habulin natin. Pursue. Sabi niya, habulin natin yung mga gantimpalang sasabihin sa'yo ng Diyos. Welcome. Di ba ganito? Pag sinabi na sa'yo ng Lord, welcome, my good and faithful servant. Ibig sabihin, nagawa natin yung right
expressing of worship to the Lord. Pag sinabi ng Lord yan sa iyo, na sa langit na tayo, welcome, my good and faithful servant. Ang sarap mag-isipin. Ang sarap. Intentional natin gawin yan, mga kapatid. Kasi, iba yung treasure sa langit. Iba yung makikita natin doon. Iba yung mga reward. Meron pa nga daw, meron pa nga daw, ceremony. Ceremony. This is the judgment of Christ. Yung mga bawat ginawa natin. Ibang level. Naku, sabi ko sa'yo, excited kayo pag nasa langit tayo. Excited mo ba tayo sa langit? So lastly, ipakita ko lang sa inyo ito. Yung next please. Sabi niya sa Matthew 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, sa taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ang linaw mo ayon sa ginawa nito. It means yung expression of our worship to the Lord, may gantimpala yan ayon sa ating ginawa. So good or bad, yung ginawa natin sa tao, may reward po yan. So, mas better na yung reward na ating makukuha is talagang treasure. Amen? Sabi kasi pag nape-persecute ka, meron din palang reward sa Matthew 5:12. Pagka you love your enemies, ito yan ito yung pinakamahirap. Sa 5:46 ng Matthew, you have a reward if you love your enemies. Meron din pala yun. If meron ka rin reward pala sa Matthew 6:1-4 for giving. Meron ka rin palang reward. Yung pinag-pray mo, yung ating mga kapatiran, alam mo, nahihirapan din. Meron palang reward yan. Meron din palang reward. Yung mga bawat righteousness, mga kabutihan na ginagawa natin sa Panginoon, meron palang reward yan. This is a challenge. Let's live a high standard of faith. We need to do that high standard faith. Pag iba yung level ng faith mo, iba yung level na ganito ka pa lang sa level 1, huwag po tayong papayag. Nakakapasok si Satanas sa buhay natin pag ganyan. So let's commit. Ito let's live to a high standard of faith. Let's commit in pursuing our rewards. Yan po yung naisin ng Diyos sa atin. Na-pursue natin yung reward, yan yung naisin ng Lord sa atin. Yan yung kagustuhan talaga ng Diyos na sobrang halaga. Kasi kapag ganito, pag nasunod mo yung worship na yun yung sobrang halaga. Yun yung sobrang halaga sa Panginoon. In expressing our worship, pag nasunod, yung mo talaga yung kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan. Take note. Kagustuhan. What the will of God. Pag nasunod yun, ayan po yung magsasabi o dictate the quality of our relationship to our Lord God. Kapag yung quality ng relationship natin kay Lord ay ganitong level, that's the part of expressing worship. It's a preparation of our our meeting with God in two parts. Kumbaga, yung expressing of worship natin na gawin lang natin ng ayon sa high standard, level up. So, yun po. Sa Diyos lahat ng papuri. O Diyos, banal ang pagkakilan sa lahat. Nagpupuri o Father God, papasalamat ma sa iyong mga salita, Lord God, na patuloy na nireveal sa amin, Lord God, patuloy na inuro, o God, sa amin, Lord God. Patuloy na inuro. Tulungan mo kami, o God, mabakot namin ito, Lord God. May apply namin, O Lord God, sa bawat detalye, O Lord God, ng aming buhay, O Father. Help us, O Lord God, to do this, O Lord God, to do your will, O Lord God. Tunay naman, kahit ang pangalan mo lamang malagi may tataas, O Lord God, sa aming mga buhay, O Father. Maraming salamat, O Lord God, sa umagang ito, sa iyong papuri, masasalamat at pagsamba.